Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa first time lang manonood, please click mo na yan. Games TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung for today's video. Digong, makikiusap daw kay Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang PFF na si Kibuloy para sa SMNI. So kasi alam naman natin ngayon, suspended ang SMNI na naging last year lang guys sa MTRCB sinuspend ng 14 days at sa NTC naman 30 days. So siguro nararamdaman na nila. Kaya nga hindi na natin sila nakikita nagsasalita, di ba? Dahil unang-una may programa yan itong si Digong sa SMNI. Sa yung gikan sa China sa masa, di ba? So sa ngayon kasi wala na tayong narinig sa kanila dahil nga suspended na sila. At siguro naramdaman din nila, lalo-lalo na si Kibuloy, napipilayan na sila. Kasi guys, nung panahon ni Duterte, 6 years yan, namayagpag yan. Mula pagkapanalo ni Duterte, namayagpag yan. Yan ang ginagamit din ng platform kung saan niya gusto magsalita itong si Duterte. So dahil dyan, napahamak din yan. Ang SMNI din, dahil kay Duterte. Dahil sa, di ba, pag-atake niya. Yan ang ginamit niyang platform, guys. Pag-atake kay Martin Romualdez sa mga kongreso, kasi sinasabi nila, di ba, sinasabi niya na bulok daw ang kongreso, pinakabulok na ahensya ng gobyerno. At dyan nagsalita rin sila Eric Celis, fake news na, at kung ano-ano pa, di ba, at kung sino-sino pa mga niregtag nila. So, namayagpag talaga yan. Pero akala siguro nila, habang buhay ang kanilang kapangyarihan, na akala siguro nila nasa pwesto pa itong si Digong. So kaya ngayon dahil wala sa pwesto, hindi nila nagigiba yung kongreso o yung gobyerno ni BBM kasi nga sila yung mandato ng batas. Hindi mo naman sila pwedeng utos-utusan lang, di ba, papakiusapan lang. At batas naman ang pinag-uusapan dito. Bakit siya makikiusap, di ba? Ganun lang ba yun, di ba? Sa dami ng nilabas na violation, naka-hearing yan guys, di ba, sa Kongreso, ang dami nilang nakita na violation bukod dun sa fake news. May mga technical issue pa sa ownership issue, sa sahod, maraming nakita na bulat-lat yung camera dahil sa kanilang pag-iimbestiga dyan sa SMNI. So, tingin natin dyan, posible pa nga guys, isasara. Tingnan natin kung ubra itong si Digong na makikiusap. Ganun ba yun, di ba? Meron tayong batas na sinusunod. Lalong-lalo na yung mga congressman, di ba? Alam naman natin na sila yung nagpapatupad nito at sila yung may mandato sa ating konstitusyon na privilege na magbigay ng mga prangkisa, di ba? Nauna na yung ABS-CBN. Diba? Naalala natin, panahon ni Duterte na dyan nagsara yung ABS-CBN. So sa ngayon naman, sila naman yung namimiligro. Sa tingin natin guys, hindi pa kasi nagsisimula itong hearing. Pero ngayon January, ang alam natin January 24. Kasama rin yung hearing kay Kibuloy, di ba? Sa kanyang mismong relihiyon na sisiyasatin din ng Kamara. Lalo-lalo na itong si Senador Risa Ontiveros guys, di ba? Parang matutulad to kay Senior Aguila. At marami na rin testigong hawak itong si Ontiveros. Kaya hindi ko sure guys kung mapapakiusapan to. Pero sana huwag idaan sa pakiusapan dahil meron tayong sinusunod na batas. Kung nag-violate sila at kailangan na tanggalin ang kanilang prangkisa, tanggalin. Pero kung madepensahan nila, kasi nakita naman natin, di ba, sa kamera pa lang, halos nagkabuhol-buhol na kanilang mga depensa. Hindi na nila alam kung nilang gagawin. Kung paano ipagtanggol, lalo na yung kanyang mga attorney, di ba? Itong si Mark Tolentino at itong sila Rolex Suplico. Di ba? Yan ang kanilang mga abogado dyan na hindi nila alam kung paano ipagtanggol. Talaga sumabit sila sa hearing sa kamera. So, tingin natin guys, tutuluyan to. Di ba? Kasi nun, maangas sila, di ba? Itong si Kibuloy nga.
pag may mga issue talagang ini-invite niya kagad itong si Duterte para magsalita kung ano yung komento niya, tapos yun, babanat na sila ngayon sa gobyerno ni Marcos, sa mga congressman. Kaya ngayon talagang tuluyan silang unti-unting pinipilayan na sa kapangyarihan, di ba? Kasi nagsimula lahat ng yan nung hindi binagbigyan ng confidential fund itong si Inday Sara. Kasi guys, lahat ng sinasabi ni Duterte dyan sa SMNI, lalong-lalo na yung mga batikos niya, merong epekto o ang tinatamaan ang kanyang anak na si Inday Sara, na alam naman natin na matunog na sinasabi nila tatakbo ng pagkapangulo sa 2028. Pero ngayon pa lang, di ba? Nakita na natin na dahil sa away ng Romualdez, Marcos at Duterte, unti-unti nang nawawalan ng kapangyarihan itong mga Duterte sa larangan ng politika, di ba? Marami na ang lumipat mula sa kanilang partido, papunta sa Lakas, papunta sa Partido Federal ni BBM, na nauubusan sila ng kaalyado. At pagka talagang tuluyan na itong nasara, itong SMNI, talagang hirap sila guys. Papalapit na yung election, di ba? Papalapit na ang election, dyan sila nakakakuha ng maraming viewers kasi million din ng subscribers niyan, di ba? So sa ngayon, dahil wala na sa Free TV, kasi ang Free TV malakas ang inaabot niyan guys. Ang frequency kasi niyan, nanggaling yan sa ABS-CBN. Kaya malakas din ang frequency nila sa iba't ibang probinsya ng ating bansa. Maraming nakakapanood, marami silang napapaniwala. So sana sa gobyerno ni Marcos, hindi sana papayag sa mga pakiusapan ng ganyan, kundi pairalin yung batas. Kung nagkasala, ipasara. Kung madepensahan at kaya nilang panindigan yung mga nakita nilang violation ng kamera, edi ituloy. Ganun tayo guys, di ba? Pero kung talagang violation sa ating batas, dapat isara yan. Wala dapat silang pinapahintulutang ipakiusap, di ba? Papag-usapan naman, pero pagdating sa mga ordinaryong tao, kulong kagad, di ba? Walang pakiusapan. Kasara, ikukulong. Dapat sa mga ganitong malalaking may influence ng tao, kagaya ni Kibuloy, na BFF ni Digong, kailangan ay mapanagot kung makitaan talaga siya ng violation. Na alam naman natin na may nakita na yung Kongreso at papatunayan pa yan sa darating na hearing sa Kamara at sa Senado sa pamamagitan ni Senador Risa Ontiveros. So kayo guys, ano sa tingin nyo guys? Kailangan bang pakiusapan to o pairalin ng batas para sa ikabubuti ng lahat, di ba? So kayo po, malaya kayo mag-comment kung ano ang inyong sabi. So ganito lamang po, okay na susunod po lang. Thank you very much.